Good morning everyone! So it's me. Nakikita nyo nagpre-pray? Ako yan. Ako nga pala si David Chidlia Diibit. And nakatira ako sa Philippines in Eastern Samar, Maydolong. And I'm a third year student in Eastern Samar State University, Maydolong campus. And for today's video, i-share ko sa inyo ano ang ginagawa ko sa isang araw. So every day I started my day with a prayer. After that is devotion ako. During my devotion is I like to read talaga and take my time kapag nagbabasa ko ng Biblia. Kasi it's my strength and it's what I need for my daily bread. So yeah, that's me. Did start on devotion. So besides sa nagpagbasa ko ng Biblia is may English na version ako dyan, tsaka yung Waray version. It takes time talaga sa pag-unawa ng Bible because we need the Holy Spirit to work within us para ma-apply natin ito sa ating everyday living. So after that is kumain ako sa pag-prepare ko para sa aking lalakarin mamaya. So, ulam ko nga pala dyan is ayan yung ulam ko kagabi. Kaya, tipid-tipid pag may time. So, yun. Thankful ako sa Panginoon kasi nga everyday He provides me the mga pangangailangan ko kaya ng pagkain at lakas. So, syempre di tayo aalis ng bahay na may mga gawain pa. Kaya, daily chores muna tayo. Yan, mahugas pag may time. Medyo marami-rami yung hugasan ko dyan. Kaya, fast forward natin para mas mabilis. And yan. Natapos na rin. So after ko dyan ng aking mga gawain sa bahay is nag-prepare na ako sa aking pag-alis papuntang Maydolong. Yeah, kita nyo, kinuha ko yung booklet dyan kasi yung booklet yung ginagamit yun sa pag-share ng gospel or the word of God. Yan, kaya syempre dito aalis na mukha tayong magulo. Kaya hairstyle muna dahil mahabang buhok and mga gamit na kailangan ko para sa pag-share ko mamaya. Kakaroon kasi kami ng fellowship ng mga bata. So after that is malis na ako. Pumunta na ako sa venue which is sa bahay ng isa namin na member sa church. Mga youth ko, diyan kami nag-fellowship once in a while, once a week. Usually yung time ko sa fellowship sa kanila is Friday or Saturday sa 9 AM to 10:30 AM. And na-maximize ko talaga yung time ko sa pag-share ko sa kanila. And itong fellowship naman is na-share ko sa kanila is about overcoming family problems in Ephesians 4 verse 31 to 32, that they should let go of bitterness and anger, na hindi talaga nila i-kumkimin yung mga problema sa buhay kasi normal lang talaga yan, mayroong mga problema and magkaiba-iba lang tayo ng problema, but still there's the problem. Kaya sinabihan ko ang mga youth ko na let it go pa, na hindi nila kimkimin yung mga problema na yan. And after that is sinabi ko sa kanila, na-share ko that you should choose kindness and compassion
Sa verse 32 na respond with kindness. And then, yeah, speak words that build up, not tear down. Kung malungkot siya, cheer mo kahit malungkot ka rin. Kasi nga, it's what God wanted from us. And then, na-share ko rin sa kanila na forgive like Christ. Kasi nga si Jesus Christ, pinatawad tayo at nagbayad ng ating kasalanan. And I am blessed kasi sila willing talaga silang makinig. And then, yeah, naging engaging yung pag-share ko dyan kasi may mga tanong rin sila gaya ng paano namin po kuya ma-release yung mga problema namin kasi nandyan rin pa rin naman makikita namin yan yung mga sila, mga kaaway namin. And then I just told them that they should seek God's wisdom in every situation talaga. Na kaya nga ng James 1 verse 5 that God promises wisdom if we ask Him. We just need to ask kay God. God will guide us. O, tutulungan niya tayo. So, yan. Pinagsabihan ko sila that we should pray. Pray lang talaga yung kailangan to show wisdom. And then, another na i-share ko sa kanila is that be patient and endure in love. Yeah, they should be patient talaga. Kahit na ako, naging patient ako sa mga aking kaibigan na makulit. I-share ko sa kanila sa 1 Corinthians verse 13. 13:4 verse 7. 4-7. Healing takes time talaga. Takes time, di yan mabilis. It is slow but steady. Staying in love even when it's hard talaga. Siyempre, kaaway mo yan. Tapos, pilit mong minamahal. So, it's worth it naman pag kasama mo si God during that process. So, yun. Yung application ko na i-share sa kanila is that hindi talaga sila dapat sumuko and then they should keep praying talaga. Keep praying and keep loving. Trust God talaga. You should trust God. That's what we all need. So, I am very thankful na i-share ko yan sa fellowship and I'm thankful for each and everyone na nandyan kasi yung iba dyan is mga high school students and yung iba naman is graduating na sa high school nila. Tapos yung iba nag-start pa lang sa pag-high school. So, yeah, we have different ages but gaya nga ng sabi ni God, we have to share the good news. So, yeah. So, after ng fellowship namin is I closed in prayer na. And after ko i-close in prayer, we said our goodbyes. And syempre, I prayed for them sa kanilang safety sa mga uuwian nila. Ayan,
pauwi na ako dyan. So, that's it guys. Yan lang ang ginagawa ko sa aking everyday na pamumuhay. I know it's not much at medyo putol-putol yung story ko, but sa ibang video ko na lang share ulit kung ano pa yung iba kong ginagawa on a daily basis. Pero yeah, that's one of my vlog. See you next video.